Mas marami sa mga kabataan ngayon ay hindi na alam kung anong pangalan ng mga prutas. Kapag nakita nila yung isang prutas, hindi nila alam ang tawag. Kapag nakita nila yung isang puno na namumunga, minsan ay hindi na nila alam kung anong tawag sa mga puno na yon. Siguro ang dahilan ay ang mga kabataan ngayon ay mas interested doon sa social media at technology or cellphone. Kaya naman, minabuti natin na magtanim dito ng mga ilang puno na kung saan ay mamumunga at kapag tayo ay nagkaanak, pag tayo nagkaapo ay may papakilala natin sa kanila kung anong tawag sa mga puno na iyon. Naalala ko nung bata pa ako, talagang medyo athletic tayo. Yung mga matataas na puno, puno ng santol, puno ng kaimito, puno ng siniguelas, kayang-kaya nating akitin yan kahit pa maliit yung sanga. Sabi nga nila, ang pinaka-exciting na kabataan or pagkabata ay yung pinanganak ng 1980s at 1990s. Dito, napakaraming mga experiences ng mga kabataan na kumpara ngayon hindi na nila na-experience yung mga ganon. So ka-farmers, abangan natin ang ating mga puno na mamunga. Yung mga puno na ilan dito ay mamumunga ng 3 to 5 years at syempre napakadali lamang nun. Alam nyo ba ka-farmers na bili natin itong property na ito noong 2020 bago mag-pandemic or during pandemic. At nakaplano na noon pa lamang yung pagtatanim ng mga halaman dito at mga puno. Kaya nga lamang ay na-delay ito dahil sa pandemic. At syempre yung kakulangan sa budget. Medyo magastos din ang pag-develop ng isang farm. Pero ngayon, unti-unti nating dinedevelop itong area. Medyo mabagal man ang ating progress pero at least sinusunod natin yung plan natin. Hindi natin alam kung kailan matatapos. Ang importante nag-i-enjoy tayo sa ating ginagawa. Ayan. Bali ang ginawa natin dyan ka-farmers, tinanggal muna natin yung plastic na nakabalot doon sa seedling. Marahan lamang dapat nating tanggalin kasi pwedeng masira yung lupa. At kapag nasira yung lupa, pwedeng ma-expose yung mga ugat ng halaman. At syempre, pwede siyang mag-cause ng stress at pangit yun sa ating mga halaman. Kasi pwedeng mamatay or pwedeng hindi lumaki, kaya ingat lang tayo sa pagtatanim ng ating mga halaman. Ayan, after nga na natin mailagay yung mga puno ay ilagay natin yung mga lupa. At dito, konting siksik lamang at lahat ng lupa na binungkal natin ay ilalagay natin sa gitna para mas maganda, mas matibay ang pagkakatanim natin. Hindi siya matutumba ng hangin. At isa pa ka-farmers, di ba naglagay tayo dyan ng basal. Sabi ko nga kahapon na medyo mainit daw yun. Kaya ang gagawin natin talaga, ilalagay muna natin yung lupa. Tatakpan natin yung mga organic at inorganic na fertilizer na nilagay natin bago natin ilalagay yung seedling. At ang isa pang i-check natin kung tuwid ba yung pagkakalagay natin sa seedling. Para kung tububo man ito, diretso talaga siya. After few hours, natapos natin ang ating pagtatanim. Wala pang tanghali, tapos na tayo. Madali nating natapos dahil meron tayong mga sinusunod na step by step kung ano yung unang task na ating gagawin. Ayan ka-farmers, kung hanggang sa ngayon ay pinapanood mo ang video nito, ay isa kang legit na supporter ng Hesed Integrated Farm at kami ay talaga nagpapasalamat doon. Paki-comment naman kung ikaw yung tao na to na pinanood yung video hanggang dulo para ma-appreciate at ma-recognize ka namin. Yun lang ka-farmers, maraming salamat at see you next time.